Nakalimutan ko guys, marami pala akong biniling saging nakaraan at ito malapit na siyang masira. Kaya imbis na masira, gagawin natin siya ngayong chocolate banana bread. Kahit wala po tayong mixture ay makakagawa pa rin tayo nitong napaka-moist at napakasarap na chocolate banana bread at napakadali lang din ang mga sangkap nito guys. Kahit yung mga nag-uumpisa pa lang mag-bake ay kayang-kaya nyo itong mga mamis, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Ito yung mga saging natin na malapit nang masira. At pag mga ganito guys, mas masarap ito kapag medyo hinog na talaga siya kasi mas moist yung ating banana bread kapag ganito yung saging ang gagamitin natin. Babalatan lang natin ito guys, then imamash na natin siya. Depende sa inyo guys kung gusto nyo mas pino yung pagmash nyo. Sa akin gusto ko yung medyo may chunks pa ng saging yung ating nangunguya kapag kinain natin yung ating banana bread. Sasalain naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour. Sunod na rin natin yung ating salt, yung ating baking soda, at saka yung ating cinnamon powder. Kung wala ko naman kayong cinnamon powder guys, pwede naman kahit wala. I-mix lang muna natin ito, din ilagay na rin natin yung ating 1 cup na sugar. Set aside na muna natin ito. Then dito naman sa ating isang bowl ay pagsasamahin natin yung ating mga liquid ingredients. Yung una yung ating 3 large egg, yung ating vanilla, then yung sunod naman yung ating oil. Vegetable oil yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng canola oil. Wag lang po yung coconut oil or yung olive oil. Ayan, bawal po yun dito guys. Then, sunod na natin ilagay. Dito pala guys, nilagay ko na yung ating evaporated milk. Ayan, nakalimutan kong naka-off pala yung camera ko nung nilagay ko yung evaporated milk natin. Then, ito naman yung ating cocoa powder. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating cocoa powder at saka boiling water para hanggang sa magiging paste lang siya guys. Ayan. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating egg mixture. Dapat magandang klase yung cocoa powder yung gagamitin natin dito dahil doon nakasalala yung lasa ng ating chocolate banana bread. Meron naman, yung ginamit ko pala dito guys ay yung berryls na cocoa powder. Pwede yung mga alkalized na cocoa powder. Wag lang po yung Ricoa na nabibili sa palengke dahil hindi po siya pang baking. Ayan, kapag nahalo na natin maigi yung ating cocoa powder at saka yung ating egg mixture, ilagay na natin yung ating mashed banana. Then, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang sila. Ibuhos na natin ito ngayon dito sa ating dry ingredients. Ayan, dito guys, nilipat ko pa ito sa isang bowl kasi sobrang dami pala ng ating liquid mixture. Kaya aapaw siya doon sa mixing bowl natin. Mahirapan tayo maghalo. Kaya nilipat ko siya ulit sa mas malaking bowl. Dito guys, gumamit pala ako dito ng mixer kahit saglit lang kasi medyo mabigat yung ating flour, 4 cups kasi yung flour natin guys, kaya medyo mahirapan tayo maghalo. Pero kung kaya nyo naman siyang haluin gamit ang wire whisk, pwede naman guys, hindi na naman kailangan ng hand mixer dito. Kasi dito guys, bawal din po natin siyang ma-overmix, kaya mas maganda din po yung wire whisk lang yung gagamitin natin. Saglit lang naman din siya ginamitan ng mixer dito guys, mga 10 seconds lang, din gumamit na ako dito ng spatula para haluin yung ating mixer para hindi po natin siya ma-overmix. Again guys, kahit wala po tayong mixer dito ay kayang-kaya natin gumawa nitong chocolate banana bread. Then ito guys, meron tayo ditong aluminum pan. Ito, ang size pala nito guys ay 7x3. Ayan, nilagay ko na siya ng butter. Ayan, binash ko na siya. Ito naman yung pang loaf pan natin guys. 7x3 din yung size nito. Same lang sila din. Dito nag-weigh na ako dito ng mixture sa isang pan. Bali tag 400 grams ditong size na ito, yung 7x3. 400 grams yung laman ng mixture guys, kada isang pan. Bali 1 and 1/2 cup na mixture po yun. Kung wala po kayong timbangan, ayan, pwedeng measuring cup lang yung gagamitin nyo dito guys. Bali 1 and 1/2 cup siya yung 400 grams. And ito naman yung loaf pan natin, ayan, 620 grams yung nilagay ko dito kasi mas malalim siya guys. Then dito meron tayo dito mixed nuts, ayan, nabili ko lang ito sa grocery. Ayan, kahit anong nuts naman yung gagamitin nyo dito guys, and pwede naman, kahit yung mga ordinary lang. Then, ito pala yung technique dito guys. Huwag nyo siyang ilagay yung nuts natin or yung toppings natin. Huwag nyo ilagay sa gitna. Bali sa gilid lang guys kasi pag sa gitna natin siya ilagay, hindi makakaasa ng maayos yung banana bread natin. Bibigat kasi siya guys, lalo na kapag marami tayong toppings na ilalagay. Ayan, then maglalagay pa tayo dito ng chocolate chips. So, bibigat na yung
toppings natin, mahirapan umalsa yung ating banana bread. And ayan, ilagay na rin natin yung ating chocolate chips. Ayan, dark chocolate yung nilagay ko dito guys para balance yung tamis ng ating banana bread. Sa gilid lang din natin siya ilalagay guys, wag po sa gitna. Pag hindi kasi nakaalsa ng maayos yung banana bread natin guys, bari flat lang yung gitna niya, parang malalim. So, hindi siya maganda tingnan. So, kailangan maganda yung umbok niya, yung sa gitna talaga, yung parang bibiak yung gitna niya. Depende na sa inyo guys kung gusto nyong damihan pa yung toppings. Pero syempre, kailangan dapat kasama siya dun sa costing natin. Then, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes dito sa ating mga nakalagay sa aluminum tray. Para naman dun sa loaf pan natin, kasi mas malalim yung guys. Ito, binake ko ito ng 45 minutes to 50. Ayan. Kasi mas malalim siya guys, mas malaki siya kung kailangan na mas matagal yung baking time niya. Then ito guys, meron akong leftover dito na caramel sauce. Ilagay ko rin yung link dun sa baba kung paano ko siya ginawa. Ayan, mag-drizzle lang na dito ng caramel sauce sa ibabaw. Ito naman ay optional lang guys, pero masarap kasi siya guys kapag medyo may caramel sauce siya kasi medyo maalat-alat yung caramel sauce natin. Ayan, nakakatulong din siya mag-balance ng lasa ng ating chocolate banana bread. Then dito guys, tatakpan na natin siya ngayon. Ayan, after natin siyang palamigin, pwede na natin siyang takpan at pwede na natin siyang ibenta. Ayan, so kailangan yung paglagay natin ng mixture sakto lang guys kasi para imalalagay pa natin yung takip kasi pag masyadong madami yung mixture na ilalagay natin, hindi na natin siya matatakpan. So kailangan sakto lang yung 400 grams kanina dito sa size ng aluminum pan na ito. Then ayan, pwede natin maglagay dito ng mga sticker. Dito guys, pwede natin siya ibenta ng 180 to 200 pesos kada isang loop pan or aluminum pan. Ayan, itong ganitong size. Ito naman yung binake natin kanina sa loaf pan. Ayan, same size lang sila guys. Mas malalim lang kasi ito, so mas mataas siya. Ayan, pwede natin siyang ibenta ng 250 pesos kada isa. Kasi mas malaki siya guys, mataas siya. Pero again po, depende po yun sa mga ginagamit nating mga sangkap or mga ingredients. Ako dito kasi yung chocolate dito guys, ito yung ginamit ko dito. May kamahalan din kasi ito guys, nasa 1,800 yung 2.5 na kilo nito guys. Pero again, pwede naman kayong gumamit ng mga, meron naman dyan may mga mas murang mga chocolate chips, pwede yung berries, meron naman na Hershey's, mas mura yung mga yun guys. Din yung mga nuts na nilagay natin, may walnuts, may almonds, ayan, medyo mahal din yun guys, kaya dapat idagdag din natin sa costing yun. Pero again, meron naman mga nuts lang na mga normal, regular nuts lang na nabibili sa palengke. Pwede naman yung gamitin dito guys. Ayan, para mas mababa yung costing natin. Basta again, kung ano yung gagamitin natin ng mga ingredients, kailangan maganda yung or tama yung pag-costing natin. Then ito yung box guys, 7x3 yung size nito. Ayan, kasya yung ginawa natin dun sa loaf pan kasi mas malalim siya. Ayan, pwede natin siyang ilagay dito. Pwede itong pangregalo guys kasi nakabox siya. Maglagay lang tayo dito ng ribbon. Ayan, pero kung pangbenta lang guys, masasuggest ko yung nasa aluminum pan, ito yung gagamitin natin. Or ito yung dito natin siya ilalagay kung pangbenta natin para mas bababa yung costing natin. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating chocolate banana bread. Mas lalo pala siya nagiging moist guys kapag kinabukasan na natin siya kainin. Sobrang moist ito guys at hindi ito yung parang cake type yung texture niya sa loob guys. Para siyang yung parang bread nga kasi nga banana bread siya. Yung texture niya sa loob siksik siya pero moist pa rin. Parang ito yung tipo ng banana cake or banana bread na nakakabusog guys kasi siksik nga siya. Ayan, ganyan yung texture niya sa loob guys. Napaka moist niya at sakto lang din yung tamis nito guys, 1 cup lang yung sugar na nilagay natin doon sa 4 cups na flour na ginamit natin. So, hindi siya ganun katamis guys. Then, mapait-pait din siya dahil doon sa dark chocolate na nilagay natin. Then, yung pagka-crunchy ng nuts. Then, yung pagka-salty ng caramel na nilagay natin. Again, yung caramel guys, optional lang yun. Pero masarap kasi pag may caramel siya guys. Kasi partner talaga yung caramel at saka yung chocolate. So, perfect combination silang dalawa dito. Ayan, kaya sa mga mommies dyan, try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. At pwede nyo na itong start na pang negosyo ngayon, pang benta. Basta maganda itong packaging dito guys sa aluminum tray. Ito yung masasuggest ko kung pang benta nyo kasi safe siya. Then, may cover na siya. Ayan, hindi siya mapapasukan ng mga alikabok. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Marami pa po tayong aabangan ng mga recipe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.